Kapag gabi at tahimik ang dorm, may naririnig akong mahinang kaluskos sa ilalim ng kama ko. Para bang may kumakalmot, nagsimulang manginig ang buong katawan ko. Naalala ko ang sinabi ni Lola. Nakaramdam ako ng matinding bigat sa dibdib ko. Parang may kung anong masamang enerhiya na bumabalot sa amin. Ako si Marlon, 20 anyos, at kasalukuyang nag-aaral ng Philippine Literature dito sa Maynila. Ang kwento ang ibabahagi ko ay hindi galing sa kung saang libro o sabi-sabi lang. Ito ay karanasan ko nung bata pa ako sa aming probinsya sa Pangasinan. Isang karanasang hanggang ngayon, sa tuwing matutulog ako sa gabi, ay nagpaparamdam pa rin sa akin na tila may nagmamasid mula sa sulok ng kwarto. Sinasabing ang mga bata ay may bukas na isipan sa mga bagay na hindi nakikita. Pero sa kaso ko, ang nuno sa punso ay hindi lang naging kwentong bayan. Naging bahagi siya ng buhay ko at naging bitya ng isang trahedyang hindi ko kailanman malilimutan. Grade 4 ako noon nung lumipat kami sa isang maliit na bayan sa Pangasinan. Ako'y isang payat, mahiyain at laging nakayukong bata. Ang perpektong biktima para sa mga tulad ni Bernard o mas kilala sa palayaw na Bedong. Si Bedong ang tipikal na hari-harian sa eskwelahan. Malaking bata siya para sa edad niya. Pilugan ng mukha na laging nakasimangot at may boses na medyo paos. May dalawa siyang katropa, sina Boyet at Oscar, na laging nakabuntot sa kanya para tumawa sa bawat panunokso niya. Sobrang takot ko nun kay Bedong. Isang tingin niya lang sa akin, parang nanunuyo ang lalamunan ko. "Hoy, lampayatot!" sigaw ni Bedong habang kumakain ako ng break time namin. "Ibigay mo sa akin yung baon mo kung ayaw mong ibaong kita sa lupa." Wala akong nagawa kundi ibigay ang lahat ng baon ko. Hindi ko ito sinasabi sa mga magulang ko dahil ayoko silang mag-alala. Ang tanging depensa ko lang ay ang pag-iwas. Pero sa maliit na bayan, mahirap magtago sa taong ang tanging libangan ay ang pahirapan at ipahiya ka. Tumagal ito hanggang nag-grade 5 kami. Kahit hindi na kami magkaklase, tila amoy na amoy ni Bedong ang takot ko tuwing magkakasalubong kami sa hallway o sa labas ng paaralan. Isang mainit na hapon, habang naglalakad ako sa gilid ng isang masukal na bahagi ng gubat patungo sa aming bahay, nakita ko sila. Si Bedong, si Boyet at si Oscar. Nakaabang sila sa kanto. Sa sobrang kaba ko, imbis na dumaan ako sa kalsada, pumasok ako sa masukal na bahagi ng kagubatan. "Habulin silang payatot!" sigaw ni Bedong. Tumakbo ako ng mabilis. Dahil payat at maliksi ako, unti-unti ko silang naiwan. Hingal na hingal ako nang makarating ako sa isang bahagi ng gubat na tila hindi nadadaanan ng tao. Sa gitna ng maliliit na puno, may isang malaking punso, isang anthill na kulay itim ang lupa at napapaligiran ng mga ligaw na bulaklak. Sa sobrang pagod, naupo ako sa tabi nito. Nakalimutan ko ang babala ng mga matatanda na pagsabi ng tabi-tabi po. Sumandal ako sa punso at hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Doon ko siya nakilala. Sa panaginip ko, may isang maliit na matanda, isang duwende. Maputi ang kanyang balbas na abot hanggang talampakan at ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagniningning na uling. Hindi ako nakaramdam noon ng takot sa kanya. Naglaro kami, nagkwentuhan, at nagtawanan. Parang nahanap ko sa kanya ang kaibigang wala ako sa paaralan. Para sa akin, lumipas ang ilang araw na magkasama kami sa ilalim ng lupa, sa isang palasyong gawa sa ginto at ugat ng puno. Pero nang magpaalam na siya at magising ako, laking gulat ko na hapon pa rin ang mismong araw na yun. Nalilito ako, pero may kakaibang gaan sa kalooban ko. Mula noon, naging taguan at tambayan ko na ang lugar na iyon.
Tuwing balak akong pagtripan ni Bedong, doon ako nagpupunta. Pakiramdam ko kasi ay ligtas ako kapag nandun. Ilang linggo kong itinago ang sikretong ito. Pero hindi ko alam, minamanmanan na pala ako ni Bedong. Isang hapon, pumunta ako sa punso. Sa ibabaw nito, may nakita akong maliit na mangkok na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay may pagkaing kulay itim. Parang biko pero mas malagkit at may kakaibang bango. Amoy lupa na hinaluan ng matamis na bulaklak. Akma ko na sanang kukunin ang mangkok nang biglang may pumalakpak mula sa likuran ko. Kaya pala hindi kita makita ng mga nakaraang araw. Dito ka nagtatago ha. Si Bedong. Mag-isa lang siya ngayon. Hinihingal pero may nakakalokong ngiti sa labi. Ano yan? Pagkain? Ninakaw mo kung saan yan no? Bedong, wag. Hindi sa akin yan. Pakiusap ko. Pero mabilis niyang hinablot ang mangkok. Sa akin na to. Nagutom ako sa kakahabol sa'yo. Nilantakan ni Bedong ang itim na kakanin sa harapan ko. Lumalabas ang itim na malagkit na kanin sa gilid ng labi niya habang tumatawa at nangungutya. Ang sarap pala nito, Marlon. Ngayon lang ako nakatikim nito. Matapos niyang maubos, sinubukan niya akong saktan. Akmang susuntukin niya ako, pero dahil sa takot, nakailag ako at mabilis na nakatakbo palabas ng gubat. Narinig ko pang isinigaw niya. Sige, takbo! Diyan ka lang naman magaling. Sabay tawa ng malakas na umalingaw-ngaw sa gitna ng mga puno. Kinabukasan, bumalik ako sa punso. Gusto kong humingi ng paumanhin sa maliit kong kaibigan sa ginawa ni Bedong. Pero ang dinatnan ko ay isang eksenang nagpatindig ng balahibo ko. Ang punso, wasak-wasak ito. Tila binungkal ng pala o tinapak-tapakan ng husto. Nagkalat sa paligid ang mga patay na ligaw na bulaklak. Nalaman ko sa eskwelahan mula kay Boyet at Oscar na matapos akong makatakas kahapon, bumalik si Bedong kasama sila. Sinira nila ang punso bilang parusa sa akin dahil doon daw ako nagtatago. Sabi ni Bedong, lilinisin daw niya ang dumi sa gubat. Tatawa-tawang kwento ni Boyet. Pero pagkatapos nun, bigla siyang natahimik. Umuwi siyang hindi nagsasalita. Doon ako nagsimulang makaramdam ng takot. Alam kong may maling nangyari. 3 araw nang hindi pumapasok si Bedong. Umalat ang balita sa buong eskwelahan. Sabi ni Oscar, noong gabing sinira nila ang punso, hindi na nakatulog si Bedong. Natagpuan siya ng nanay niya kinabukasan. Nakaupo sa gitna ng sala, nakatitig sa dingding. Dinalaw ko ang bahay nila upang makakuha pa ng karagdagang impormasyon kung ano ba talaga ang nangyari. Mula sa bintana, nakita ko si Bedong. Hindi na siya ang bato na kinakatakutan ko. Nakaupo siya sa isang silya. Ang balat niya ay naging kasing putla ng papel. At ang kanyang mga mata, Diyos ko, ang mga mata niya, wala itong emosyon. Nakatitig lang siya sa isang bahagi ng pader na tila ba lumulutang ang kaisipan. Sinubukan siyang kausapin ng tatay niya. Tinapik ng ilang beses ang balikat niya, pero parang wala siyang nararamdaman. Ang palagi niya lang sambit ay, "Tabi-tabi po." Sabi ng albularyo, mukhang may ginawa siyang isang bagay na ikinagalit ng mga laman lupa. Kulong ng isang kapitbahay na naroroon din. At dahil dito, naningil sila ng kabayaran. Ano po ang naging kabayaran? Tanong ko na nanginginig ang boses. Tumingin sa akin ng matanda, puno ng pait ang mga mata. Ang kanyang kaluluwa. Ang nakikita nyo rito ay ang katawan na lang ni Bedong. Isang bakanting sisidlan. Ang totoong siya, naroon na sa loob ng punso. Pinaglalaruan at pinahihirapan sa mundo ng mga laman lupa. Lumipas ang mga buwan. Dinala si Bedong sa ibang bansa ng kanyang mga magulang. Umaasang makakahanap ng lunas sa medisina ng mga dayuhan.
Pero alam ko at alam ng lahat sa bayan namin na walang doktor ang makakagamot sa isang taong ang kaluluwa ay naibilanggo na sa ilalim ng lupa. Ngayong nasa Maynila na ako, madalas ko pa rin maisip, paano kung ako ang nakakain ng pagkain iyon? Matutulad din ba ako sa kinahinatnan ni Bedong? Minsan, kapag gabi at tahimik ang dorm, may naririnig akong mahinang kaluskos sa ilalim ng kama ko. Para bang may kumakalmot. At minsan, sa panaginip ko, bumabalik ako sa gubat sa Pangasinan. Nandun ako sa lugar kung saan dati nakapwesto ang punso. At sa gitna nito ay isang bata. Matangkad, chubby, at umiiyak ng walang tunog habang pilit niyang itinatayo ulit ang nasirang punso. Kaya ito ang babala ko sa nakikinig o nagbabasa nito. Huwag niyo kailanman mamasamain ang mga bagay na hindi niyo naiintindihan. Ang galit ng mga lamang lupa ay hindi natatapos sa paghingi ng tawad. Bago ko tapusin ang kwentong ito, may isa pa ako napansin isang beses sa pag-uwi ko dito sa dorm. Sa tapat ng pinto ko, may nakita akong maliit na mangkok na gawa sa kahoy. May laman itong itim na malagkit na kakanin. Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan nito. Pero ang mas nakakatakot, amoy lupa ang buong kwarto ko ngayon. At parang may naririnig akong pamilyar na boses na bumubulong sa dilim. Marlon, tara, bisitahin mo ako ulit. Itago niyo na lang ako sa pangalang Celine, 25 anyos. At hanggang kamakailan lang, ang alam ko ay 3 lang ang kapatid ng tatay ko. May isa akong tito at 2 tita. Pero may isang madilim na sikretong pilit ibinaw ng pamilya namin sa limot. Isang sikretong nalaman ko lang dahil sa isang luma at tila isinumpang litrato. Nagsimula ang lahat ng pumanaw ang lolo ko. Bilang isang malaking pamilyang Pilipino, lumuwas kaming lahat patungong La Union para sa 5 araw na burol. Ang bahay nila lolo at lola ay isa sa mga tipikal na lumang bahay. Gawa sa matibay na kahoy, malawak, at laging amoy kandila at sampaggita tuwing may okasyon. Sa loob ng 5 araw na iyon, parang reunion na nangyari. Tawanan, kwentuhan, kainan habang nakabantay sa kabaong ni lolo. Pero sa kabila ng ingay, may isang pakiramdam ako na parang lagi may nakatingin sa amin mula sa mga madidilim na sulok ng bahay. Isang hapon, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng merienda, tinawag ako ni lola. Celine, apo, Mahinang sabi niya. pakihanap naman yung mga lumang photo album sa itaas. Gusto kong ipakita sa mga pinsan mo ang kabataan ng lolo mo. Umakyat ako sa master's bedroom. Paalikabok doon at amoy mothballs. Sa ilalim ng isang lumang aparador, may nakita akong tumpok na mga gamit. Habang hinahalungkat ko ang mga album, may isang maliit na papel na nakatupi ang nalaglag mula sa pagitan ng mga pahina. Na-curious ako kaya binuksan ko ito. Nanginig ang kamay ko. Isang lumang family picture iyon. Naroon sina lolo at lola. Mga bata pa sila rito. Tila nasa late 40s pa lang sila. Pero ang nakakagulat, hindi 4 ang mga anak na kasama nila. 5 sila. Hindi ko alam na 3 pala ang anak nilang lalaki. Yung hindi ako pamilyar na isa nilang anak na lalaki ay may pagkakawig sa tatay ko noong kabataan niya. Pero may kakaibang ningning sa kanyang mga mata na tila hindi natural. Sino siya? Bakit hindi siya nababanggit sa mga kwento ng pamilya? Isinilid ko ang litrato sa bulsa ko at dinala ang mga photo album kay lola. Pero noong gabing yun, hindi ako makatulog. Alam ko kasing may itinatago sila. Hating gabi na mapagpasyahan kong pasukin ng kwarto ni lola.
Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Inilabas ko ang litrato at dahan-dahang itinanong. Lola, bakit di sila rito? Biglang namutla si Lola. Parang nakakita siya ng multo. Saan mo nakuha yan, Celine? Itapon mo yan. Huwag mo yang ipakita sa mga pinsan mo. Pero hindi ako pumayag na hindi malaman ang katotohanan. Lola, karapatan naming malaman. Sino po ang nawawala naming tito? Umuntong hininga si Lola sa boses na nanginginig at tila takot na may ibang makarinig. Ibinulong niya ang pangalang Ramon. Si Ramon ang panganay namin. Panimula ni Lola. Nagsimula ang lahat nung bagong lipat pa lang kami sa bahay na ito. Binili ito ng lolo mo sa isang kaibigang nalulung sa sugal. Inayos namin ang bahay at pinaganda. Si Ramon sa litrato na yan ay kasing edad mo. 25 taong gulang. Magandang lalaki, makisig, matalino at napakabait. Nagtatrabaho siya noon sa opisina ng munisipyo na may mataas na posisyon. Lahat ng tao ay natutuwa sa kanya. Sabi nila, napakaswerte ni Ramon. Parang lahat ng hawakan niya ay nagiging ginto. Ngunit ayon kay Lola, ang swerteng iyon ay may pinanggalingan. Noong high school pa lang daw si Ramon, may natuklasan siyang nuno sa punso malapit sa gubat sa likod ng bahay. Doon niya nakilala ang isang kaibigan, isang duwende. Sabi ni Ramon kay Lola noon, mabait ang nilalang na ito. Binigyan daw siya nito ng maliit na baol na hindi nauubusan ng kayamanan. Pinapayagan daw siya nito na kumuha rito buwan-buwan, pero hindi dapat sobra sa pinag-usapan nila. Sapat naman daw ito para sa mga simpleng pangangailangan at naging luho niya. Pero may ibinigay daw sa kanyang 3 patakaran ng duwende. Sabi ni Lola habang lumuluha. Una, huwag sasabihin sa kahit kanino ang pinagmulan ng kayamanang ibinigay sa kanya. Pangalawa, kumuha lang ng sapat sa napag-usapan. At ang huli at pinakaimportante sa lahat, huwag na huwag sisirain ang tiwala nito. Sa loob ng maraming taon, naging masagana ang buhay ni Ramon hanggang sa makilala niya si Samantha. Maganda si Samantha, pero ayon kay Lola, may kakaibang aura ito. Malamig at mapanghusga. Ginamit lang ni Samantha ang pera at katayuan ni Ramon. Dahil sa sobrang pagmamahal, nagsimulang lumabag si Ramon sa pinagkasunduan nila ng kanyang misteryosong kaibigan. Kumuha siya ng mas maraming kayamanan mula sa duwende para pambili ng mga mamahaling regalo, alahas, at panggastos para sa pinaplano nilang kasal. Doon nagsimula ang bangungot. Isang gabi, biglang nilagnat ng matindi si Ramon. Kinabukasan, nagising siya ng puno ng mga butlig ang buong katawan. Hindi ito ordinaryong bulutong. Ang mga butlig ay kalaunang naging malalaking sugat, nagnanaknak at bumubulwak ng malapot na nana na amoy bulok na karne. Dinala namin siya sa iba't ibang espesyalista. Kwento ni Lola. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pero walang nakakaalam kung anong sakit yun. Habang tumatagal, lalong lumalala ang amoy niya. At dahil sa nangyari sa kanya, nawalan siya ng trabaho. Ang mga kaibigan niya, diring-diri sa kanya. At ang pinakamamahal niyang si Samantha, iniwan siya. Tinangay pa ang mamahaling wedding ring na ibinigay sa kanya. Dahil sa sobrang depresyon at hirap na naranasan, nagtapat si Ramon kay Lola. Sinabi niya ang lahat tungkol sa duwende. Ikinuwento niya kung papaano at kailan niya ito nakilala. Nabanggit niya rin na ninakawan at nasira niya ang tiwala nito. Nang malaman ko ang katotohanan, nagmadali akong kumuha ng albularyo. Sabi ni Lola. Pero huli na ang lahat, Celine.
Nang bumalik na daw si Lola kasama ang albularyo sa kwarto, natagpuan nila itong wala ng buhay. Ang katawan raw ni Ramon ay tila nilamutak. Ang kanyang mga buto ay bali-bali at ang kanyang muka ay may ekspresyon ng matinding sindak na tila may nakita siyang bagay o nilalang na nakapagbigay sa kanya ng sobrang takot. Sabi ng albularyo, Bulong ni Lola. pinatay siya ng duwende dahil nilabag niya ang kanilang napagkasunduan. Ang buhay niya ang naging kabayaran sa pagsira niya sa tiwala nito. Mula noon, binura na ng pamilya ang alaala ni Ramon. Ipinagkait ang kanyang kwento sa mga susunod na henerasyon dahil sa takot na baka bumalik ang nilalang na iyon. Matapos marinig ang kwento, hindi ko na magawang tingnan ang bahay ni Lola sa parehong paraan. Tuwing dadaan ako sa hallway, parang naririnig ko ang kaluskos ng mga paa sa kisame. Nakakaamoy ako ng nagnanaknak na sugat sa paligid. Nung nailibing na si Lolo, oras na para bumalik ako sa Maynila para sa trabaho. Inihatid ako ni Tatay sa terminal ng bus. Gabi na nun at medyo kakaunti ang tao sa waiting area. Habang naghihintay ako, may tumabi sa akin na isang unanong lalaki. Maayos ang kanyang suot, tila isang profesional at napakaamo ng kanyang muka. Magandang gabi, miss. Sabi niya. Ang boses niya ay napakalambing, parang musikang masarap pakinggan. Nagkwentuhan kami tungkol sa panahon, tungkol sa biyahe. Napaka-easy going niya. Sa loob ng ilang minuto, naramdaman ko ang isang matinding connection sa kanya. Parang matagal ko na siyang kakilala. Para bang napakaswerte ko na nakatabi ko siya. Binigyan niya pa ako ng isang candy na nakabalot sa gintong papel. Ang ganda mo, Celine. Sabi niya. Parang ang sarap mong maging kaibigan. Napatigil ako. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Ngumiti lang siya sa akin sabay sambit ng Narinig ko lang kanina sa tatay mo. dumating ang bus ko. Nagpaalam ako sa kanya na may ngiti. Sumakay ako sa bus at humanap ng pwesto sa tabi ng bintana. Habang papalis ang bus, umuwi siya sa akin mula sa terminal. Habang tumatakbo ang bus sa madilim na kalsada patungong Maynila, binuksan ko ang bag ko para kunin ang panyo ko. Nahulog ang litratong nakuha ko sa kwarto ni Lola. Ang litrato ng buong pamilya nila kasama si Tito Ramon. Tinitigan ko itong maigi at doon tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Sa litratong iyon, sa background, sa likod ng mga puno kung saan nakatayo ang pamilya nila, ay isang maliit na anino, isang maliit na figura na nakasilip. Ang figurang iyon sa litrato, ang suot nitong damit, ang hugis ng kanyang ulo, ito ang eksaktong itsura ng unanong nakausap ko sa terminal. Pero hindi lang yun ang nakakatakot. Pagkapa ako sa bulsa ko, naramdaman ko ang kending ibinigay niya. Inilabas ko ito. Pagbukas ko ng balot ng candy, nagulat ako sa nakita ko. Isang lumang wedding ring. Marumi, may bakas ng tuyong dugo, at may nakaukit na pangalang Samantha. Nagsimulang manginig ang buong katawan ko. Naalala ko ang sinabi ni Lola. Kapag isiniwalat mo ang sikreto, kukunin niya ang buhay mo. At heto ako. Pagkalipas ng 2 linggong hindi makatulog ng maayos at hindi mapakali, isinusulat ko ang kwentong ito para sa inyo. Ibinubunyag ang sikretong dapat ay ibinaon ko na lang sana sa limot. Habang isinusulat ko ito, napatingin ako sa refleksyon ko sa may bintana ng kwarto ko. Napansin ko ang isang maliit na pulang putlik sa aking leeg. Makati ito, kumikirot, at habang tinititigan ko, parang may gumagalaw sa ilalim ng balat ko. Hindi ko alam kung sa pagkwento ko ba nito ay matutulad din ako sa kinahinatnan ng Tito Ramon ko. Bahala na.
Hinding-hindi ko malilimutan ang lamig ng Baguio noong dekada 90. Bata pa ako noon, mga 10 taong gulang pa lamang. Habang ang kapatid ko namang si Lani ay 6 na taon. Excited kaming lahat dahil iyon ang unang pagkakataon na makakakyat kami sa City of Pines para sa isang linggong bakasyon. Ang narentahang bahay ng mga magulang ko ay malayo sa sentro, malayo sa ingay ng Session Road. Isa itong lumang rest house na napapalibutan na naglalakihang pine trees. Sa likod ng bahay, may isang masukal na bahagi ng gubat na tila laging nababalot ng makapal na hamog kahit tilig na tilik ang araw. Pagkababa pa lang namin ng sasakyan, tumakbo na kami ni Lani sa malawak na bakuran. Ang saya-saya namin nun. Pero habang tumatagal, unti-unti kaming napapadpad palapit sa mga puno sa likuran. Doon ko napansin ang isang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon. Ang tanging naririnig ko lang ay ang pagaspas ng mga sanga at ang tawa ni Lani. Ngunit biglang tumahimik ang paligid. Lani? Tawag ko. Walang sumasagot. Bahagya akong kinabahan. Hindi naman malayo ang tinakbo namin pero parang bigla siyang naglaho. Pumasok ako ng kaunti sa pagitan ng mga puno at doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa harap ng isang napakalaking punso, isang bahay langgam na halos kasing tangkad na niya. Nakatalikod siya sa akin at parang may kausap. Nakaturo ang kanyang daliri sa punso at tumatango siya na tila ba may bumubulong sa kanya mula sa loob nito. Lani, sino kausap mo? Tanong ko habang lumalapit. Lumingon siya sa akin na may malapad na ngiti. Ang bagong kaibigan ko, kuya. Sabi niya, gusto niya raw tayo makalaro. Tumingin ako sa paligid. Wala namang ibang tao. Akala ko ay naglalaro lang siya ng make-believe. Gaya ng madalas niyang gawin sa bahay namin sa Maynila. Tara na, umuwi na tayo. Baka hinahanap na tayo nila mama at papa. Yaya ako sa kanya. Sabay hila sa braso niya. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, naging madaldal si Lani. Kuya, ang weird ang suot ng kaibigan ko. Hindi siya naka-t-shirt gaya natin. Ang damit niya, gawa sa mga dahon, lumot at mga ugat ng puno. Sabi niya, doon daw siya nakatira sa ilalim ng lupa. Tumawa lang ako. Baka naman nakapanood ka lang ng palabas tungkol sa mga engkanto, Lani. Gutom lang yan. Hindi ako nagsisinungaling, kuya. Tingnan mo, binigyan pa nga niya ako ng regalo. Sabi niya, sabay pakita ng isang bagay na kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang jacket. Tumigil ako sa paglalakad. Isang kahoy na kuneho ang hawak niya. Kulay puti ito. Ang pinaka nakakakilabot sa laruang iyon ay ang mga mata nito. Hindi ito ukit lang. Para itong mga totoong mata ng tao na mas maliit nga lang, na tila sumusunod sa bawat galaw ko. Habang tinititigan ko ang laruan, nakaramdam ako ng matinding bigat sa dibdib ko. Parang may kung anong masamang enerhiya na bumabalot sa amin. Lani, itapon mo yan. Ang pangit naman yan. Seryosong sabi ko. Bago pa siya makasagot, narinig namin ang tawag ni Papa mula sa beranda. Anton, Lani, halina kayo. Manananghalian na tayo. Mabilis na itinago ni Lani ang laruan at tumakbo papasok. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko na simula sa sandaling iyon, hindi na kami magiging ligtas sa bahay na iyon. Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari noong unang gabi namin. Magkatabi kami ni Lani sa isang silid sa ibaba. Ang sahig ng bahay ay gawa sa matitigas na tabla ng kahoy. Noong madaling araw, nagising ako dahil sa isang tunog. Para itong may kumakatok mula sa ilalim ng sahig, sa mismong ilalim ng higaan namin. Sinundan ito ng isang mahina at matinis na hagikik. Lani, gising ka ba? Bulong ko, walang sumagot. Tulog na tulog ang kapatid ko habang nakayakap siya ng mahigpit sa puting kahoy na kuneho. Kinabukasan,
nagkaroon ako ng matinding asthma attack. Karaniwan na ito sa akin dahil sa lamig. Pero ang ipinagtaka ni Mama ay nawawala ang aking rescue inhaler. Sigurado akong inilagay ko yun sa ibabaw ng side table kagabi, Anton. Balisang sabi ni Mama habang hinahalugog ang gamit namin. Halos hindi na ako makahinga noon. Biglang lumapit si Lani at itinuro ang sahig. Ma, ayun oh, sa tabi ng kuneho ko. Nandun nga ang inhaler, nakapatong sa ilalim ng kama, sa tabi mismo ng kahoy na laruan. Paano ito napunta doon? Ang side table ay nasa kabilang dulo ng silid. Nagkatinginan sina Mama at Papa. Bakas ang pagkalito sa kanilang mga mata. Hindi lang yun. Minsan, nakikita ni Mama na nakabukas ang mga cabinet sa kusina pagising niya sa umaga. At ang mga asin ay nakakalat sa sahig na parang may kung anong ritual na ginawa. Isang hapon naman, habang naglalabas si Mama, nakita niya isang anino sa refleksyon ng bintana. Isang maliit na figura na may mahabang mga daliri. Pero paglingon niya, wala namang tao. Isang araw bago ang aming pag-alis, nagising ako sa gitna ng gabi. Malamig na malamig ang kwarto. Mas malamig pa kaysa sa labas. Kinapa ko ang tabi ko. Wala si Lani. Nagpanik ako. Agad akong tumakbo sa kwarto nila Mama at Papa. Pa, si Lani, wala sa kama. Nagasing ang buong bahay. Gamit ang mga flashlight, hinanap namin siya sa bawat sulok ng bahay hanggang sa lumabas kami sa bakuran. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at makapal na hamog, nakita namin siya. Nakatayo si Lani sa harap ng malaking punso, sa mismong pwesto kung saan ko siya unang nakita. Nakatulala siya, dilat na dilat ang mga mata pero walang nakikita. Para siyang nasa ilalim ng trance. Lani, Sigaw ni Papa, sabay yakap at yugyug sa kanya. Ilang beses siyang niyugyug ni Papa bago siya tila nagising at biglang umiyak ng malakas. pa, ayaw ko pang umalis. Sabi ng kaibigan ko, ipapakita pa niya sa akin ang palasyo nila sa ilalim. Hikbi ni Lani habang pabalik na kami sa rest house. Sinabi niya na sa panaginip daw niya, dinala siya ng kanyang kaibigan sa isang paraiso. Marami raw doon na gaya ng kaibigan niya. Mga nilalang na nakadamit ng dahon at lumot. Inanyayahan daw siyang doon na manirahan habang buhay. Muntik na raw siyang sumagot ng oo nang bigla siyang magising sa yugyug ni Papa. Dahil sa takot, nagdesisyon sina Mama at Papa na lisanin na namin ang rest house kahit gabi pa. Pero nang subukan ni Papa na paandarin ang sasakyan, ayaw nitong mag-start. Kahit anong gawin niya, ayaw talagang gumana. Maghintay na lang tayo ng umaga. Tatawag ako ng mekaniko. Sabi ni Papa, bagamat halatang natatakot na rin siya. Dahil sa nangyari, napagpasyahan nila sa iisang kwarto na lang kami lahat matutulog sa huling gabi namin. Sumapit ang umaga, isang matanda ang kumatok sa pinto. Nagpakilalang mekaniko na tinawagan daw ni Papa. Sumama si Papa sa labas para tingnan ang sasakyan, habang si Mama naman ay naghahanda ng mabilisang almusal sa kusina. Ako naman, dahil sa sobrang lamig, kailangan kong umihi. Bumangon ako mula sa kama kung saan katabi ko si Lani na mahimbing pa rin natutulog. Yakap-yakap pa rin ang puting kunehong kahoy. Lani, sandali lang si Kuya ha. Bulong ko, kahit alam kong hindi niya ako naririnig. Pumunta ako sa banyo na nasa dulo ng hallway. Mga 10 hakbang lang ang layo mula sa pinto ng aming silid. Hindi ako nagtagal, siguro wala pang 2 minuto. Pagbalik ko sa kwarto, wala na ang kumot na nakabalot kay Lani. Ang unan ay maayos at tila ba walang humiga doon. At si Lani, wala na siya. Lani? Mama, nasa si Lani? Sigaw ko habang tumatakbo sa kusina. Anong sinasabi mo, Anton? Magkasama kayo sa kwarto ah. Sagot ni Mama na biglang nabitawan ng hawak na sandok. Nagkagulo ang lahat. Naghiwalay sina Mama at Papa sa paghahanap. Si Mama sa loob ng bahay.
si Papa sa labas. Takot na takot ako habang sumusunod kay Papa patungo sa lugar ng punso. Iniisip ko na baka nandun na naman siya. Pero pagdating namin doon, tumigil ang mundo ko. Wala ang punso, walang bakas na may malaking tipak ng lupa doon. Pantay-pantay ang damo, tuyo ang lupa at walang anumang ukit o hukay. Para itong hindi kailanman naging bahagi ng lugar na yun. Kahit ang mga bakas ng paa nila ni mula kagabi ay wala na rin. Humingi ng tulong sina Mama at Papa sa pulis. Dumating ang mga rescuer. Inalughog nila ang buong kagubatan sa likod ng rest house sa loob ng ilang linggo. Pero kahit isang hibla ng buhok o piraso ng damit ni Lani, walang nahanap. Lumipas ang ilang dekada. Naaalala ko pa ang sinabi ng mga otoridad noon. Baka raw may sindikato ng kidnapping na nagmamanman sa amin. Sabi naman ng mga lokal sa Baguio, kinuha raw si Lani ng mga duwende dahil nagustuhan siya ng mga ito. Ngunit may isang bagay na hindi ko kailanman sinabi sa mga magulang ko. Noong araw na nagliligpit na kami ng gamit para lisanin ang rest house na yon, habang umiiyak si Mama, nakita ko ang puting kahoy na kuneho sa ilalim ng kama. Kinuha ko ito at tinitigan ng mga mata nito. Sa loob ng mga matang iyon, nakita ko ang refleksyon ko. Pero sa likod ng refleksyon ko, nakita ko ang mukha ni Lani. Maliit, takot, at tila sumisigaw sa ilalim ng isang makapal na salamin. Sa gulat ko, nabitawan ko ang laruan at nahulog ito sa isang siwang ng sahig. Hindi ko na ito makuha. Ngayon, matanda na ako. Nakatira ako sa sarili kong bahay dito sa Maynila. Pero minsan, sa tuwing sumasapit ang hating gabi at sobrang tahimik ng paligid, nakakarinig ako ng isang pamilya na tunog mula sa ilalim ng sahig, sa mismong ilalim ng higaan ko. At pagkatapos, susundan ito ng isang matinis na hagikik. Isang tawa na labis na nagbibigay sa akin ng pangamba. Naninigas ang buong katawan ko sa tuwing maririnig ko yun. Sa pagkakataong ito, nilakasan ko ang loob ko. Gamit ang nanginginig kong mga kamay, binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko at dahan-dahang sumilip sa ilalim ng kama. Sa gitna ng mga alikabok ay nakita ko ang isang bagay na hindi dapat nandoon. Ang puting kahoy na kuneho. At yan ang tatlong duwende Tagalog horror stories ko ngayon. Ikaw, anong gagawin mo kung sa'yo nangyari ang mga to? I-share mo sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga gantong kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayo ulit dito sa aming baryo, sa Barrio Impacto.